patayan mga kapatid. Okay? So sila yung ginagamit para mag-operate ng mga tinatawag na drone na nagbabagsak ng mga granada, mga pampasabog laban sa kaaway. Kabataan mga kapatid ang ginagamit doon. Kasi yung mga kabataan magaling sa technology. Yan. So yung mga kabataan natin mga kapatid, maraming nagpa-practice din yan sa patayan. Yung mga naglalaro ng games, mga kabataan natin, present truth mga kapatid, nagpa-practice din sila para sa patayan. No? Bibigitan ko yung pananalita ko dyan kasi marami akong nawi-witness. Nagpa-practice pumatay ng tao. Pagdating ng pagka nagkagera mga kapatid, China gigirahin yung Pilipinas, tignan natin. Iba ka isa sa mga present truth believer na mga kabataan natin mga kapatid gagamitin ng kaaway para mag-operate din ng mga drone. No? So, yan ang ginagawang pagpapractice ng mga kabataan natin ngayon sa pamagitan ng games. Spiritualism yan. Ano pa? Great Controversy 588. As spiritualism more closely imitates the nominal Christianity of the day, no? More closely imitates, ibig sabihin ang spiritualism mga inyong kapatid, yung mga follower niya, hindi na sinasamba si Satan mismo, kundi ang sinasamba si Christ, kunwari si Christ. Kasi they are closely imitating the nominal Christianity of the day. It has great power. Dahil sa ganung paraan mga kapatid, it has great power to deceive and ensnare. Okay? Meron siyang malakas na kapangyarihan para mandaya at manilo. Sinong dadayain na sisiluin mga kapatid? Yung tagalabas, tagasanlibutan? Hindi. The very elect, ang present truth believer. Tayo ang punteriya niyan mga kapatid. Okay? Satan himself is converted. Si Satanas mismo ay na-convert after the modern order of things. No? Yung Seventh-day Adventist mga kapatid, bakit nagluluto? Kasi ang panahon daw ngayon modern na. Maski si Satan mga kapatid, converted na rin siya after the modern order of things. Kailangan ni Satan na maging modern na din. Okay? Kaya napakalakas niya sa technology. He will appear in the character of an angel of light. Kaya maraming mga religion mga kapatid na gumagawa ng miracle healing gamit ang pangalan ni Jesus Christ. Through the agency of spiritualism, sa pamamagitan ng ahensya ng spiritualism, miracles will be wrought. The sick will be healed, katulad ng witness natin kaganina. And many undeniable wonders will be performed. Maraming mga hindi ma-deny na mga wonders will be performed. Kaya huwag tayong maniwala mga kapatid na lahat ng mga nakikita natin sa TV na mga miracle working, healing is puro pandaraya. Huwag. Dahil yung iba dyan is talagang legit na ginagawa ni Satan mga kapatid at maraming nadaya. At tandaan natin itong mga bagay na ito, ang dadayain is hindi ang sanlibutan kundi ang bayan ng Panginoong Diyos. And as the spirits will profess faith in the Bible, at dahil sa itong mga diablong ito ay nag-aangkin kunwari na meron silang paniniwala sa Biblia and manifest respect for the institution of the church, nirespeto nila ang mga iglesia, their work will be accepted as a manifestation of divine power. Baka kasi mga kapatid, kapag ka merong healing dyan mga kapatid, maniwala na tayo ha, na yan ay spirit ni Jesus na nag-work dyan ha. Medyo maalarma tayo. Okay? At baka pakitaan tayo ng mga mirakulo dyan at maniwala na tayo na yan kay Jesus Christ. Baka na-deceive na tayo. Hindi ka maniwala. Kahit mga Sunday keepers yung mga gumagawa. Wala sa hiling. Pero dito sa sa tawag dito sa games, dira sila na hindi naniniwala. Actually, maraming paraan si Satan eh. Kung hindi ka man naniniwala sa hiling-hiling pero nanonood ka sa mga magic mga kapatid, kapangyarihan ng mga palabas, games na mga kapangyarihan, you are just preparing yourself mga kapatid na para madaya ka kapag ka nag-manifest na itong mga bagay na ito sa harapan mo mismo. Okay? So, ano pa ang sabi mga kapatid ng aklat na Thoughts on Daniel and Revelation? Sino ba itong mga converted na sa mga spiritualism mga kapatid? Tingnan nyo ha. Spiritualism answers to the prophecy in that it had its origin in the United States.
thus connecting its wonders with the work of the two-horned beast. Okay? Alam niyo ba yung modern spiritualism, mga kapatid, nag-originate yan sa Amerika 1848 according sa lathalang ito. Alam niyo pagka binuksan niyo yung nakatala ito sa sa Encyclopedia Online. Na noong 1848, itong mga na-mention na tao dito, mga kapatid, Mr. John D. Fox, yung kanyang dalawang anak na babae, ay naging popular, mga kapatid, sa pakikipag-communicate sa mga espiritu. Nangyari yan noong 1848. Okay? So, anong nangyari, mga kapatid? It spread with incredible rapidity through all the world. Simula noon sa Amerika, mga kapatid, New York, March 1844, ang bilis kumalat ng paniniwalang ito. A letter to the writer from a leading spiritualist publisher, December 1895, claims 5 million believers in the United States. 5 million sa United States yan. And 50 million throughout the world. Naalala nyo si Moses Hall, yung napaka magaling na debatidor sa Seventh-day Adventist during sa time ni Ellen G. White? Walang nakakatalo ng mga religion sa pagka nakipagdebate yon si Moses Hall, mga kapatid. Time yun ni Ellen G. White. Talagang inalagaan ng mabuti ni Ellen G. White yon kasi nakita ni Ellen G. White na itong taong ito is nadideceive na. Okay? So alam niyo ang nangyari kay Moses Hall? Siya ay naging founder ng university sa spiritualism sa Amerika. Siya ang founder, mga kapatid. Naging founder. Tumalikod sa Adventism, faith. Advent faith, mga kapatid, at naging spiritualism, naging founder pa ng eskwelahan ng spiritualism. Kaya yung the very elect talaga, tandaan natin yan. Hindi nakinig sa council ng Spirit of Prophecy, mga kapatid, at talagang natuluyan siya. Biruin mo, in America alone, during sa time ni Ellen G. White, mga kapatid, 5 million believers, 50 million throughout the world. Okay? So, tandaan natin yan. Sa baba, besides the undistinguished multitude, there are many now of high standing and talent ranked among them. Doctors, lawyers, clergymen, ibig sabihin mga pastor, mga ministers, ito mga kapatid, in great numbers. A Protestant bishop, the learned and reverend president of the college, judges of our higher courts, members of Congress, foreign ambassadors, and ex-members of the United States Senate, membro ng spiritualism, mga kapatid. No wonder yung sa entertainment industry, mga kapatid, nagpapalabas, grabe matindi ng mga spiritualism na mapalabas. Sumisikat pa. Lord of the Rings, Harry Potter, ano ba iba? Kahit yung Marvel stories ngayon, mga kapatid, lahat yan is spiritualism. Anime, mga kapangyarihan. Percy Jackson. Actually, mga palabas na may mga spiritualism, alam niyo naman yan eh. Gusto niyo madaya? Then patuloy kayo dyan sa gawain na yan. No? You are just preparing your minds, mga kapatid, na pagdating ng mga miracle working na ito, sa harapan mo na, ready ka na tumanggap. Okay? So, back up pa rin ang Spirit of Prophecy yan, mga kapatid. Yeah. So, ito pa, mga kapatid. Based sa Revelation 16:14. Ito yung understanding ni tawag dito ni Smith, mga kapatid, sa kanyang aklat na Thoughts on Daniel and Revelation. A little work by Hudson Tuttle, What is Spiritualism? Yung yung parang pamphlet lang yata ito, mga kapatid. Ang title ng pamphlet na ito is What is Spiritualism? Page 6. Gives a list of 22 emperors, queens, princes, and members of the nobility who have, through spiritualism, sought counsel in their affairs or favored and supported its claims. Ibig sabihin, mga kapatid, itong mga emperors na ito, queens, princess, saan sila nakikipag-usap? Sa mga spiritualism, mga kapatid. Hindi sa Panginoon. Okay? It is thus preparing to fulfill Revelation 16:14 and gather the nations to battle of the great day. So kung sinusuportahan ng mga emperors, queens, princes, presidents, nobility, itong spiritualism, mga kapatid,
based doon sa Revelation 16:14, yung sinasabi doon na igagather niya ang nations to the battle of the great day, no? Yan yung magiging fulfillment niyan, mga kapatid. Meaning to say, ang spiritualism or mga spiritualism ng mga taong malalaki, mga kapatid, sila yung mag-uusap-usap na tayo ngayon, magbuo tayo, mag-gather tayo para atakihin natin to battle of the great day sa araw ng Panginoong Diyos. Sunday law. Buuhin natin ang Sunday law. Sila yan, mga kapatid. No? Yung mga taong naniniwala sa spiritualism na kunwari sila ay mga Protestant. No? Kunwari sila ay Protestant. Kasi yung spiritualism, mga kapatid, is nakapasok siya sa Protestant churches. Maski pa sa Seventh-day Adventist, pasok na rin siya. Ba? Education 2:27. Sabi rito. Ito pa, mga kapatid. Spiritualism asserts that men are unfallen demigods. Katulad ba ng paniniwala ng Jehovah's Witness? Mormonism, mga kapatid. Scientology, naniniwala sila na ang tao ay nagiging God. Merong certain stage na dapat ka magiging banal, maging mabait para maabot mo yung pagiging God. So, and each mind will judge itself. No? So, ibig sabihin, pagka each mind will judge itself, wala nang dapat magsalita para sa'yo at mag-advise para sa'yo. Dahil ikaw na ang judge sa sarili mo. God ka na eh. The true knowledge places men above all law. Wala nang batas-batas, wala nang kautusan-kautusan. Ikaw ay nasa ibabaw na ng kautusan. No? That all sins committed are innocent. Na kapag ka nakagawa ka ng kasalanan, inosente ka lang dyan, kaya ka nakagawa niyan. Spiritualism yan, mga kapatid. Okay? Spiritualism yan. Pagkagawa ka ng gawa ng kasalanan, mga kapatid, nagpapakontrol ka sa spiritualism na mga doctrine. For whatever is right. Ano mang mga bagay na yan ay tama. Mga bagay na ginagawa mo, yan ay tama. And God doth not condemn. Hindi ka kinokondemn ng Diyos. Demigod ka na eh. Okay. The basis of human beings is represents us in heaven. Yung pinakamasamang tao, mga kapatid, pinapakita ba na parabang nasa langit siya? No? Kahit sinong masasamang tao, nasa langit daw yan. And highly exalted there. No? Ibig sabihin, mga kapatid, talagang tinataas pa siya doon. Pinupuri pa siya doon sa langit kahit napakasama. Para sa kanila, mga kapatid, parabang si Hitler, nasa langit yan. Sino pang mga samang tao, nasa langit yan. Alam niyo yung mga palabas na yung maniniwala na God does not kill? Katulad ng isang aklat, mga kapatid, The Tender God, na sinasabi na maski ang demonyo, mga kapatid, ay mahal ng Diyos, na walang taong napupunta sa langit, ay napupunta sa impyerno, walang taong napupunta sa impyerno nga. No? Belief yan ng spiritualism. It matters not what you do. No? Okay lang yan kahit anong ginagawa mo. Live as you please. Mamuhay ka kung anong gusto mo. Heaven is your home. Langit ka pa rin papunta. Multitudes are thus led to believe that desire is the highest law. Kung anong gusto mo, yan ang batas. That license is liberty. No? Yung kalayaan mo, yan ang lisensya mo. And that man is accountable only to himself. Kaya pagka hindi ka nakinig ng counsel, mga kapatid, baka paniwala mo sarili mo, demigod ka na. No? Malapit ka na sa demigod kapag ka ikaw ay hindi nakikinig ng counsel kasi ang sinusunod mo lang yung sarili mo. Kaya maging maingat tayo. Okay? So, ito yung tinatawag na threefold union. Mga ilang minuto lang, mga kapatid. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. Sino yung aabot sa spiritualism, mga kapatid? Yung aabutin niya yung kamay ng spiritualism? Ang Protestants of the United States. Tandaan natin, mga kapatid, Great Controversy 588 ito, ha? Prophecy ito. Okay?
Protestant ang aabot sa kamay ng Espiritualism, mga kapatid, para magkamayan ang papacy at ang Espiritualism, mga kapatid. Ang instrument is Protestantism. They will reach over the abyss to clasp hands in the with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Ibig sabihin, mga kapatid, Protestantism, aabutin niyo yung kamay ng Spiritualism para mag-abot sila ng papacy. At sa pamagitan ng tatlong ito, mga kapatid, sila ang gagamiting instrumento para yung rights of conscience, ibig sabihin, mawawala na yung liberty, yung religious freedom, mga kapatid. At dapat kung ano ang gagawing batas, let's say katulad ng Sunday law na tinutukoy dito, mga kapatid, lahat dapat ay sumunod. So ibig sabihin, papacy, Protestantism, Spiritualism, ito yung threefold union, mga kapatid, na magiging aktor sa pag-impose ng Sunday law. Itong tatlong ito. Kaya maging maingat tayo, baka ang binabantayan lang natin ang papacy, no? Na Office of Exorcism sa Cubao. Oh. Bago lang. Yung Catholic, meron silang tinatag na Office of Exorcism. Mga spiritualism na mga gawain, mga kapatid. Talagang hayaga na. Ibig sabihin, nag-aabot-abot kamay na itong mga ito, itong spiritualism tsaka papacy sa pamamagitan ng Protestants, mga kapatid. Okay? Sila yan. Baka kasi ang binabantayan lang natin, ang papacy lang, nagkakamali tayo dahil ang malaking aktor ngayon is tatlo ito, Protestantism, Spiritualism. Tatlo yung malaking aktor na yan, mga kapatid. Sila is magko-combine para sa Sunday law. Okay? Papacy, Protestantism, Spiritualism. Handaan natin yan. Kaya maging maingat tayo, mga kapatid. Baka takatutok lang tayo sa papacy na kaligtaan natin yung Spiritualism. Ba? So, ingat tayo. Yung two great errors na tinatawag, mga kapatid, is yung immortality of the soul at saka Sunday sacredness. Dahil sa spiritualism, mga kapatid, ba? Mangyayari ang tinatawag na Sunday sacredness, yung Sunday law. Okay? Marami silang gagawin. Merong quotation, mga kapatid, great controversy ito. Isa-summarize ko lang, no? Halimbawa ito, mga kapatid, sinabi na ng Thoughts on Daniel and Revelation na closely associated itong mga miracles is kung bakit magkakaroon ng image of the beast, bakit mangyayari na yung Protestant America magiging image to the beast, dahil yan sa spiritualism according sa aklat na ito, Thoughts on Daniel and Revelation, page 546. At si Ellen G. White, mga kapatid, sa Great Controversy 590, no? Itong Great Controversy 590, kayo na magbasa, mga kapatid. So, screenshot nyo kasi summarize ko na lang kasi wala tayong time. Binakapan ni Ellen G. White yung sinabi na yon ng aklat na Thoughts on Daniel and Revelation. Dahil sa pamamagitan ng spiritualism, mga kapatid, mangyayari ang Sunday law. No? Malaki ang papel ng spiritualism kung kaya't magkakaroon ng Sunday law. Okay? Binakapan yan siya. So dito magtatapos dito na pala nagtatapos yung ating study sa gabing ito. Since na dito tayo nagtapos, mga kapatid, basahin ko na lang ito. Okay? Great Controversy 590. The miracle working, i-share ko muna sandali Nawala tayo share ko lang ito for the last time, mga kapatid. Okay. Sabi dito, the miracle working power manifested through spiritualism will exert its influence against those who choose to obey God rather than men. Okay? Gagamitin
ng spiritualism ang kanyang influence laban sa mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Communications from the spirits will declare that God has sent them to convince the rejectors of Sunday of their error. Okay? Sa pamamagitan ng communications, mga kapatid, sa spirits, kakausapin yung mga nagre-reject sa Sunday na, uy, sandali, galing ako sa langit. Ang sabi ng Diyos, tanggapin nyo ang Sunday. Yung very elect naman, mga kapatid, dahil sa miracle na yung kanila nakikita, mga signs and wonders na, maniniwala talaga galing ka sa langit. Totoo pala talaga na dapat sundin ang Sunday. Naniniwala na, mga kapatid. Baka sabihin natin ngayon, sa panahon ngayon, hindi ako maniniwala dyan. Tandaan natin, mga kapatid. Pinoprogram ng spiritualism ang very elect sa panahon ngayon na pagdating ng mga wonders, miracle and signs of wonders na yan, mga kapatid, is tatanggapin na lang basta-basta ng mga very elect yan. No? Pinoprogram, ulitin ko, ng spiritualism ang very elect dahil yung mga gawain na yan, yung signs and wonders na yan, miracle workings na yan ay ginamit ni Satan para ma-deceive ang very elect. Baka sabihin natin ngayon, tatayo talaga ako sa Sabbath. Pero pagdating yan, magiging Sunday ka. Ba? Affirming that the laws of the land should be obeyed as the law of God. Yung communication daw from the spirits is that sasabihin sa iyo na, huy, maniwala kayo na mga Sabbath keeper. Kasi totoo talaga na dapat sundin natin ang law of the land. Kasi yan ang law of God. Di ba mababasa sa Romans 14 na tayo'y magpailalim sa batas ng bansa natin? Maniniwala ka naman kasi talagang miracle working na yon, mga kapatid. Bakit ka maniniwala? Kasi na-program na yung utak mo. Dahil hindi mo na namalayan na ikaw pala, ini-embrace mo na pala ang spiritualism sa buhay mo. Dahil ini-entertain mo yung kanilang mga activity. Okay? So sabi pa rito, mga kapatid, they will lament the great wickedness in the world and second the testimony of religious teachers that the degraded state of morals is caused by the desecration of Sunday. Paiyak-iyak pa sila, mga kapatid, dahil sa kasamaan daw ng mundo. No? Paiyak-iyak pa. Guys, masama na daw talaga ang mundo. Pangalawa pa dyan, mga kapatid, sasabayan ng turo ng mga Sunday keepers, mga kapatid, turo ng mga teachers nila, na dahil sa pagkabagsak ng moral ngayon sa mundo, yan ang dahilan kung bakit ang desecration ng Sunday, yan dahilan kung bakit bumabagsak yung moral sa mundong ito. Kasi dinidesecrate ang Sunday. No? Great will be the indignation excited against all who refuse to accept their testimony. Okay? Napakalaki ng galit ang babalik doon sa mga taong ayaw tumanggap sa testimony ng spiritualism. No? Spiritualism ang magiging kalaban natin, mga kapatid, na napakalaki. Dahil kapag hindi tayo tatanggap sa testimony ng spiritualism na dapat sundin ang Sunday, okay? Grabe ang galit na babalik sa atin. Kaya ihanda natin ang ating sarili, mga kapatid, laban sa inihanda ni Satan ngayon dahil magiging matindi ang labanan sa darating na panahon. Kaya ako nananawagan sa inyo na ating kalimutan na or tigilan na yan yung mga activity ng spiritualism, no, na ini-engage natin ngayon. Through entertainment industry, through technology, mga kapatid, belief or gawain na ginagawa natin sa araw-araw, na i-engage tayo dyan, mga kapatid, inihahanda lang natin ang ating sarili para sa darating na harap-harapang activity ng spiritualism, mga kapatid. At the time, magiging prepare tayo, well prepared sa pagtanggap sa Sunday law. Kaya tandaan natin, mga kapatid, hindi lang Roman Catholic Church ang dapat nating bantayan, kundi kung ano ang aksyon ng Protestants religion.
Dahil ang Protestant religion, mga kapatid, at ang Roman Catholic Church, yung papacy, nakaback up dyan ang spiritualism, kaya bantayan din natin yung spiritualism, mga kapatid, na hindi tayo ma-engage sa mga gawain nito. No? So hanggang dito lang tayo. God bless sa lahat at sana ay meron tayong natutunan, na warningan tayo sa gabing ito, merong babala tayong narinig. Isa puso natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, at tigilan na natin yan. Maging mapagmatyag, mapagbantay tayo sa ating sarili. So God bless sa lahat at happy Sabbath. And